Hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. At ito nga, nakikita nyo naman yung dito sa likod ko. Ang ganda tignan, no? Saan? At yun nga po mga kabebe, ay ngayon po ay mag-update na naman po ulit tayo sa mga SEO natin. Ika 28 days na po na mga SEO natin mga kabebe. At yun nga mga kabebe, sa ilang linggo po na ipinastol natin yung mga alagang SEO natin is malaki po talagang pangbabago, yung improvement po. Pero yung paraan pa din po ng pag-aalaga natin sa kanila is pastol pa din po. Kasi dito na area po mga kabebe, may part na po, may area na po na may patubig na po. Tas may area din po na dry na dry. Ganun pa din po yung ginagawa natin mga kabebe pag ganitong medyo wala pang sikat po ng araw. Ngayon po ay alas 4 na po. So ngayon po ay pinapastol po natin itong mga alagang itik natin. Kasi nga po kanina nga po mga kabebe ay maaga po yung ulan. So itong mga alagang SEO natin is hindi pa naman po pwedeng mabasa sa ulan. Kasi nga po yung mga balahibo po nila mga kabebe is hindi po talaga totally tumutubo. Yun po yung problema natin pag SEO. Bantayan talaga natin maliban sa sikat ng araw tas yung ulan. Pag ganitong edad nila yung hindi pa po sila nag-iisang buwan. At yun nga po mga kabebe, nakikita nyo naman itong mga SEO natin. Yan po, ibang-iba na po talaga simula nung ilinabas natin sila sa unang araw. Unang araw natin na inilabas itong mga SEO mga kabebe is yung area natin doon sa likod ng bahay namin na walang katubig-tubig. Hanggang ngayon na 28 days na yung mga alagang SEO natin is ganun pa din po yung paraan pa din po ng pag-aalaga po natin. Kasi nga sa hindi po nakakapanood po ng videos ko, baka magtaka kayo is bakit ganito ko po pinapastol yung mga alagang itik ko. Kasi nga dito nga po sa area namin mga kabibis, wala po talagang tubig kundi ay cut off po yung tubigan dito. So no choice po tayong ipastol itong mga alagang itik natin sa ganitong area, dry area. Dry area pero may limit yung oras na pinaglalagay natin dito. 1 to 2 hours lang po natin pinapastol yung mga alagang itik natin sa dry area. At yun nga po mga kabebe, kasi nga dito tayo sa area na medyo may patubig mga kabebe, kasi nga unti-unti nang binabalik yung patubig dito. May mga part nga lang na hindi pa talaga maabot ng tubig. At dito muna tayo pansamantala. Ang importante po mga kabebe is yung mga alagang itik po natin is alam na po talaga humanap o maghanap ng pagkain. Nakikita nyo naman po yan mga kabebe, yung ulo ng mga alagang itik natin yan. Halos isubsob na talaga nila yung ulo nila dyan sa putik mga kabebe. Tignan nyo. Kasi nga po mga kabebe ay hindi pa po talaga nila alam yung katulad ng malalaki natin na itik. Tas maliliit pa yung kanabitang ilang tuwikan kanang sipit nila ba. Gagmay basit pa, gagmay pa kayo. So ang nangyari mga kabebe, ganyan po. Pati ulo nila ay sinasama na nila dyan. Ibinabaon na nila sa putik. Magandang sign po yun mga kabebe pag ganitong nag-aalaga po tayo ng SEO. Pero yun nga lang po mga kabebe, pag ganitong SEO po talaga is babantayan din po natin. Sa bagay, pag ganitong ilagay talaga natin sila sa area, maraming kuhol na nakakain nila mga kabebe, is alam naman po natin, pag maraming kuhol is high of protein, maganda yun sa pangangatawan po ng mga alagang SEO natin na mas ma-develop po yung muscle nila o yung katawan po nila mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, kahapon nga po mga kabebe, yung alagang SEO ko pong isa is kumain po siya ng kuhol. Siyempre yung mga alagang itik natin is hindi pa naman po ganun kalaki, is nakain niya yung malaking kuhol. So ang nangyari is yun na deadball. Hindi na talaga, hindi niya dili na niya matulon ang kanang kuan. Dili niya matulon ang tawagan ni ang kuhol. So yun, hindi ko naman makuha, namatay talaga siya. Yun din yung problema natin pag malalaki yung kuhol na pinaglagyan natin. So ngayon po mga kabebe, ito pong mga alagang itik natin, yan po, yan. Halos kuhol na po yung nakakain nila dito mga kabebe. Nakakatakot nga lang is baka katulad kahapon na nabilaukan po siya pagkain ng kuhol. Yan po yung 28 days na po nating mga SEO. Kaya sa pag-aalaga po talaga ng SEO mga kabebe is very risky po talaga. Hindi po natin alam ang mangyayari. Kaya nga katulad po nito mga kabebe sa area na dito is
ganyan oh, green pa. Pag ganito mga kabebe, huwag kayong maglagay pag hindi nyo alam yung katabi nyo is baka may inisprehan dyan, is malaking problema yon kasi yung tubig is pababa, is baka mapiktuhan po yung mga alagang seho natin. So ito yung maganda mga kabebe pag mag-aalaga tayo ng seho, yung kasi Pilipino naman tayo, naghahanap talaga tayo ng nakakatipid. So ngayon mga kabebe, kasi nga dito sa area natin, tignan nyo naman, kahit saan ka umikot ng umikot, is yung makikita mo is charan, puro kapalayan. So ang mangyari mga kabebe, titignan natin itong mga seho natin, yan po. Hindi po sila gaano kalaki mga kabebe, katulad ng dati na inalagaan ko, na ngayon ay naibenta ko na, iba na yung nagmamayari. So ngayon po mga kabebe, nangyari kasi ito mga kabebe, kasi nga ay sa area nga kasi na paglalagyan sana natin sa kanila, isa hindi po unlimited yung nakakain nila sa area, kundi ay limited na oras lang po yung nilalaan nila na ilagay sa isang area, katulad po ng dry area. Samantalang pag ganito yung area mo mga kabebe, wala po talaga ito silang pahinga. Kahit sobrang busog na po yung mga alagang seho natin, as long as ganyan, sabay-sabay sila kumakain, kakain talaga yan sila mga kabebe. Yan po yung nakaganda pag ganitong ipapastol po natin yung mga alagang itik natin, is nakakain po sila hanggat sa gusto po nila na walang limitado. Ito po yung maganda mga kabebe. Sa susunod po mga kabebe is may papids pa po ako dito, mga 2 araw hanggang katapusan, bali 1 buwan ko silang i-maintain ng feeds. So nangyari sa susunod po mga kabebe is mag-re-reveal po tayo kung magkano nga ba yung nagastos natin sa 1 buwan na pa-feeds, at ilan po ba yung nagasto natin, lahat-lahat na napuhunan na natin. Sa susunod po na araw is magre-reveal po tayo. At yun nga po mga kabebe, yan nga po yung mga alagang seho natin. Ito po yung daily routine natin mga kabebe. Araw-araw po ay andito po tayo sa area, kundi ay hindi ko po inaasa sa mga tao ko po, kundi ay hands-on po talaga ako dito, umaraw at umulan. Yung mura na kag-agta ba, mura na kag-abat, yung maitim na talaga tayo mga kabebe. Importante, lason gyapon bago pahon, charot. San banda? Ang mga itik ko andyan na sa kanal. Ito yung problema mga kabebe, ganito. Yan. Ganyan yung problema natin. Pag yan sila papasok dito sa may kanal, katulad niyan, ganyan, papunta na doon, is hindi na natin yan makita. Kaya yung mata mong 2, gamitin mo talagang 10 pag ganitong seho yung inaalagaan natin. Oh, hindi, kulit-kulit talaga nila ay. Nagbabangad kayo amin Yan po mga kabebe. So ngayon po mga kabebe, ito po mga seho natin, kahit na po ay whole day na po natin sila inilagay dito mga kabebe sa matubig na area. So ang nangyari mga kabebe, 3 area na dito mga kabebe, katatlos. Ngayong araw is 3 area na yung pinuntahan natin. Una, doon na area. Pangalawa, doon na area. Pangatlo, dito. Iba-iba yung area na pinaglalagyan ko ng mga alagang seho ko mga kabebe. Kaya ay tiis-tiis at tiyaga-tiyaga lang po talaga pag ganitong mag-aalaga po tayo ng seho. Kasi nga mas maganda din po yun mga kabebe, na itong mga seho natin is nasa sanay. Ay, dire po yung kasanay humay. Yan, nakikita nyo mga kabebe, ibang-iba po talaga pag free range, kasi nga maliliksi sila. At yun nga ay, pag ganitong malawak talaga yung area mga kabebe, mas maganda din po yun sa mga alagang itik natin, para naman po ay masanay po talaga silang maghanap po talaga ng pagkain. At yun nga po mga kabebe, kasi kanina nga ay umuulan, malaking problema yun para sa atin na ganitong seho po yung inaalagaan natin, kasi nga itong mga seho mga kabebe ay hindi pa po talaga totally na pwede sila sa ulan, kasi nga maliban sa magkasipon po yung mga alagang itik natin, magkasakit, is maninipis pa po yung mga balahibo po nila mga kabebe. Pero dati po mga kabebe, mag-1 buwan na po yung mga alagang seho po natin, saka ko pa lang po sila hinayaang mabasa sa ulan. Pero sa ngayon mga kabebe, hindi pa, kasi nga wala pa naman sila nag-1 buwan. At ito nga po mga kabebe, mamaya mga 5 ay iuwi na natin ito sila at papakainin na naman po natin ng feeds. Sa pagpapakain po ng feeds mga kabebe, sa isang araw, hapon na lang po tayo nagpapakain. Pagdating naman po ng morning, pinapastol natin. Pagdating naman ng tanghali,
or kahit anong oras mga kabibe, basta medyo hindi naman gaanong masikat yung araw, is walang problema yun mga kabibe, na ipapastol natin itong mga alagang seho natin. So ito lang muna sa ngayon mga kabibe, yan lang muna yung imamarites ng duck girl nyo. Ito po ngayon yung mga alagang seho natin, ika 28 days na po ngayon mga kabibe, at ito na po yung mukha ng mga seho natin. Ayan. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching. Sana naman po ay suportahan nyo naman po yung mga videos ko mga kabebe, at sa ganun ay malaman nyo na naman po sa susunod na mag-update po tayo. Thank you for watching.